Hello mga kasangga. Meron akong ikikwento sa iyo kasangga. Meron akong ikikwento ngayong araw sa iyo kasangga. Hindi pala araw. Gabi na pala kasangga dahil ka-out lang natin sa trabaho. Meron akong ikikwento sa iyo kasangga. Na itong kwento na to kasangga ay kahit papaano kasangga ay masasabi ko na hindi mo na mamalayan, no? May ikikwento tayo kasangga at bago yan kasangga, kung ngayon lang tayo nagkita kasangga, ako nga pala si Jumil. Isa akong machinist na nandito ako sa Sydney at ano na rin tayo, tagdom, nagninegosyo din kahit papaano na may maliit tayong negosyo habang nagtatrabaho. At hindi imposible kasangga na magkaroon ka ng maliit na negosyo habang nagtatrabaho ka. At yun yung ating pinagtatrabaho hanggang ngayon. Kasi kasangga, naniniwala ako na dito sa ibang bansa, meron tayong kalaban dito kasangga. Ang kalaban natin dito yung kahirapan ng ating sitwasyon na hindi ibig sabihin automatic na abroad ka ay maganda na kaagad ang sitwasyon mo, no? At madalas nga, at most of the time, hindi tayo pwedeng pumetics dito at hindi tayo pwedeng tumambay lang at mag-relax. Dahil pag nag-relax-relax ka dito sa abroad kasangga, sa ibang bansa, ang bayaran mo walang tigil. At yung mga bills mo, siguradong tatambakan ka, no? Kaya, hindi ka pwedeng humilata. Kasi kasangga, naniniwala talaga ako kasangga na para makaalis tayo sa ganung sitwasyon natin kasangga. Kasi, tayo kasangga, nag-abroad tayo, diba? Tapos, akala natin, ang buhay sa abroad, fantasy, diba? Pero ang realidad talaga ng buhay, hindi. Talagang pag hindi ka nagtrabaho dito sa ibang bansa, hirap ka talaga kasangga. Kaya kasangga, naniniwala ako kasangga at pinaniniwalaan ko kasangga na para makaalis tayo sa sitwasyon na yun, ay yung magnegosyo tayo dito sa ibang bansa. Kahit may trabaho ka ngayon na full-time kang trabaho, pag mong tanggalin sa isip mo kasangga, ang magnegosyo tayo dahil walang nagsasabing bawal. At talagang doable kasangga. Oo, hindi mahirap magnegosyo kasangga sa ibang bansa. Pero walang nagsasabing bawal. Kasangga, pinaniniwalaan kong yun ang ating magiging solusyon para makaalis tayo sa kahirapan na yung kasangga. At kasangga, kung hindi ka pa pala nakakapag-follow sa ating, follow mo na ma'am, yung ating Jumil Ignacio Official at maraming salamat na agad dahil marami tayong gagawin in the future. Kaya kasangga, yung paniniwala natin na aking pinaniniwalaan personally na yung pagninegosyo dito sa ibang bansa ang magiging sagot sa somehow yung ating paulit-ulit na parang pinag-iisipang problema na gusto nating solusyonan, no, na mahirap talaga sa ibang bansa. Kaya ang tanging sagot, magnegosyo tayo dito at walang sasabing bawal. Kaya samahan mo kasangga sa ating pinaglalaban na yon. Ini-invite kita kasangga na sama-sama nating pagtulungan at solusyonan yung ating mga sitwasyon na yon, no. Hindi madali, pero sama-sama nating solusyonan yan. Kaya kasangga, kung wala ka pa sa KAUPE, ay ini-invite kita mag-join doon sa ating ginawang Facebook groups, no? Sa KAUPE, kasangga ako, United Pinoy Entrepreneurs. Hindi ibig sabihin kasangga na wala ka pang negosyo ngayon ay di ka entrepreneurs. Hindi. Kasi ang ibig sabihin kasangga ng entrepreneurs ay yung taong nakakita ng solusyon at sa mga problemang nakikita nilang sa paligid nila, no? Kasi kasangga, alam ko na ikaw pa lang na nandito ko sa ibang bansa ay isa ka ng entrepreneurs kasangga, may dugo kang entrepreneurs kung hindi mo man na-realize. Dahil isa ka sa mga taong nakakita ng problema sa buhay mo, paligid mo, sa pamilya mo. At sinusolusyonan mo ito kasangga sa pamamagitan ng pag-abroad mo kasangga. Kaya ka nga nandito sa ibang bansa kasi yun yung naging solusyon mo sa mga problemang nakita mo . Pero without knowing na pagsabak mo pa lang dito sa ibang bansa, isa ng kagad na lakas ng loob ang ating puhunan, ba? Pero yun nga, hindi ibig sabihin na nasa ibang bansa tayo ay ang buhay natin ay nasa paraiso. Ang tutusin, talagang pusbusan ng ating trabaho dito. At lahat tayo niyang kasangga, walang madali dito sa buhay. Ito, naalala ko na yung kikwento ko, no? Kasi kasangga, nung araw, nag-aral kasi ako kasangga sa Sisters of Mary. Sa Sisters of Mary School, Boys Town, sa Cavite. Diyan ako nag-aral kasangga ng high school. Bata pa lang ako kasangga, frustration ko na yung tawag dyan, tugtog. Katunayan yan, nung bata pala ako, pag may mga caroling niya, nagpresenta ako niya na ako yung magdadrum, ganyan. Kaya nung nasa Sisters of Mary ako, nagkaroon ako ng pagkakataon na maka-join sa tinatawag na Rondalya members. Yung mga Rondalya members kasangga, yun yung mga kasi sa Sisters of Mary, kami ay Catholic school na pinapalakad yun ang founder ng Sisters of Mary ay isang pare, missionaryong pare na galing ng Amerika, ng US, at doon siya nagtatag siya ng Sisters of Mary sa
Pilipinas, may branch ng Sisters of Mary sa Pilipinas. At ang mga nagpapalakad noon, mga madre. So kaya kami doon kasangga, kami ay Catholic school, kaya meron kaming 2 beses kaming magsimba sa isang linggo. Meron kaming simba ng ng linggo, at meron kaming simba ng Miyerkules. Siyempre sa simbahan kasangga ng Katoliko, lagi tayong may choir dyan at may rondalya members. Yung members tuloy. Rondalya, yung magtutugtog. So meron, sa rondalya, ang setup niyan, meron yung drum, meron yung gitara, meron yan yung banduri at oktabina, yung gawang Pilipinas, gano'n. At dahil nga nagkaroon ako ng opportunity na mapabilang sa gano'n, dahil bata pa lang ako, frustration ko ng magtugtog ng drum. So nagkaroon ako ngayon ng chance na mapabilang sa members, mapamember tayo ng rondalya members. Kaya yun yung parang naging puhunan ko kasangga noon pa, kung bakit makapal ang aking mukha ngayon. Ibig sabihin ko lang kasangga, hindi ako nagsimula kasangga na makapal ang mukha ko, hindi. Ang pinaka naging puhunan kong, nung high school nga ako, nakatugtog ako ngayon naging member ako ng rondalya members. So, siyempre, from first year to fourth year, exposed na ako sa pagtutugtog ng mga mass songs, ng mga kinakanta sa misa. Exposed na ako dyan at kasama nga ako sa ganong pagtutugtog. So, ibig sabihin, hindi man ako kagalingan, pero yung proper ng arrangement ng mga kanta, ng mga kung paano mo saktong kanta para sa gospel na yon. Kahit paano, alam ko na yon dahil yun yung ating foundation nung tumutugtog tayo nung kabataan natin. Kaya naman nung pumunta na ako dito sa Australia, mga kasangga, kasi nagtrabaho ako dito una kong punta dito nung nagtrabaho ako, doon ako napunta sa parang probinsya sa atin. Ang tawag dito regional, sa Condobulin. Doon ako napunta sa Condobulin, ang una kong trabaho bilang machinist dito sa Australia. At doon sa Condobulin kasangga, meron doon, siyempre, mga lugar na walang simbahan, pero nagkataon doon sa Condobulin na merong malaking simbahan doon, na Catholic Church nga. At nung time na yon, merong biglang dumating na bagong pare na galing sa Africa, which is si Father Vincent, na nung time na yon naghahanap, dahil nga alam niya rin na yung mga Pilipino nga ay nagtatugtog nga sa misa. So naghanap siya ngayon, paano siya ngayon kung sinong pwedeng magtugtog ng mga Pilipino sa misa nga. So dahil nga tayo ay may experience na nga tayo sa pagtutugtog, dahil nung kabataan nga natin ay nagtutugtog na tayo sa misa, sa Sisters of Mary. Isa kami ngayon sa nagpresenta na, sige Father, kami na pa magtutugtog dyan. So hanggang sa simula noon, nung mga I think year 2018 yun. Simula noon, nung year 2018 na yun, na may bagong pare nga si Father Vincent na naghanap ng magtutugtog sa choir. So simula noon, kami na yung nagtutugtog noon kada may misa. Dahil ang misa lang naman namin noon, linggo, tapos sa gabi naman, sa hapon. So may time pa rin kami na makakapag-prepare bago dumating ang linggo. Kaya nabigyan kami ng opportunity na magtugtog noon sa simbahan, sa Catholic Church sa Condobulin, ng almost from 2018 until nung umalis na lang kami ng 2023, oo. So almost 6 years din na nagtugtog kami sa Condobulin. Until na si Father Vincent nga ay na-promote, na lipat siya ng ibang lugar, at may dumating naman na bagong pare din from Brazil na si Father Getulio. So ikinontinue pa rin namin yung aming pagsiservice, no? At sa pagsiservice namin yung kasangga, dahil doon kasi nung time na yon, halos may mga nagtutugtog din sa misa, pero sa ibang schedule. Kasi ang misa naman kasi ay ng Catholic Church ay panggabi ng Sabado ng gabi at Linggo ng umaga. Linggo ng umaga sa kahapon. Pero that time, during ng time namin, sa hapon lang sa Linggo ng hapon lang ang misa at Sabado nga rin ng gabi. Alam nyo kasangga, nung mga time na yon, so kami ay nag-serve bilang sa choir, sa music from 2018 to 2023, so 6 years. Is that 6 years? 5 years. Di ba no? During that time kasangga, walang ibang nagtutugtog. Kahit sa mga special occasions, kami pa rin kasangga. May mga one time nga na kahit Christmas, hindi kami
kahit gusto namin minsan gumala, hindi kami makagala. Tapos may mga time pa na Christmas, 3 beses kasi nagmimisa sa Christmas eh. Isang alas 6 ng hapon, ganun, alas 7, alas 8 hanggang midnight, ganun ang misa ko kasangga pag nag-Christmas. Kung iisipin mo kasangga, parang yung mga time na yung kasangga, kung iisipin ko, iniisip ko ngayon, anong bang tawag sa ganun? Reminiscing ba yan? Di ba? Ganun. Kung iniisip ko kasangga ngayon, yung amin palang ginagawa noon ay parang nakakapagod. After that, dahil nga nag-move kasi ako ng year 2023, nag-move ako sa Perth eh. So pag move ko nun sa Perth, nabigyan ulit ako ng opportunity kami na makapagtugtog ulit sa simbahan. So naka 1 year din ako sa Perth, nagtugtog ulit kami doon. So from Condobulin to Perth, malaking malayo kasi kasangga ang Perth. So parang ibang bansa na siya kung dito sa Australia. Ganun. Pero isang malaking desisyon yun sa akin. At naka 1 year kami doon, so nag-serve ulit kami sa simbahan doon, tugtugan ulit. Actually, akala ko noon, doon na ako mapipirmes, kaya nag-invest na rin ako sa mga equipment ulit. Kasi bininta ko yung mga gamit namin nung mag-move ako sa Perth eh. Kasi parang ibang bansa na ngayon. Ibig sabihin ko, hindi ideal na magdala ka ng maraming gamit. So nag-move ako sa Perth ng mga 1 year, at nag-serve ulit tayo dun sa simbahan ng another 1 year. At nag-invest na ako sa mga equipment ulit kasi akala ko nung time na yon doon na kami tatagal. But eventually, yung decision natin ay nabago ulit at malik nga ulit tayo dito sa New South Wales. Kaya nga currently nandito tayo sa Sydney. Looking back mga kasangga, na-realize ko lang na yung aming ginagawa pala noon kasangga sa pag-serve sa simbahan as a choir o parang nagtutugtog na kami sa music. Looking back, parang iisipin mo, nakakapagod pala yun. Nakakapagod, yung parang mananawa ka, mabuburnout. Every linggo kasangga. Sa 5 years namin nag-serve, siguro hindi ko mabibilang sa 10 aming absent. Ganun kasangga yung aming dedication kasangga sa pagtutugtog. I-share ko to sa iyo kasangga kasi na-realize ko lang na hindi ko to sinishare kasangga parang magyabang, hindi, o parang magbuhat ng bangko dahil nga nagsiserve ko sa simbahan. Hindi yun ang aking point. Ang aking point kasangga, parang na-realize ko lang na ngayon kasi kasangga, involved pa rin kami sa pagkakanta, sa choir. Kaya nga itong nabagit ko nga sa inyo, di ba? Hindi naman ano ang aking boses. Hindi naman maganda, pero makapal ang ating muka. Ito ko lang i-emphasize kasangga na yung kapal ng ating muka, nagsisimula yan sa may lagi yung pinagsisimulan. Hindi yan kasangga ng out of nothing, yung parang all of us, yung parang biglang isang araw lang, naging makapal na mukha mo. Hindi kasangga na napapractice yung kasangga. And looking back kasangga, pero ang gusto kong talagang ipagdiinan kasangga, yung about sa pagdating sa, hindi lang sa kapal ng mukha. Kasi iniisip ko ngayon, yung pag binabalikan ko yung dati na nag-serve kami ng, let's say almost 6 years ago na, nakakapagod yung kasangga. Nakakapagod. Kasi aside from kami yung nag-prepare ng music, aming tutugtugin, kailangan kasangga yung i-prepare yung music. Hindi lang, halimbawa, gusto ko itong ganitong kanta. Gusto kong ganitong kanta. Hindi lang ganun kasangga. Kailangan yung music mo ay base sa gospel ng araw na yon. At bilang isang, hindi ka lang dapat magaling tumugtog. Ako nga, hindi ako magaling magtugtog. Hindi rin ako magaling, basic na gitara lang alam ko. Pero hindi kasi yun ang basihan pag nagtutugtog ka sa simbahan. Ang dapat, you have to make sure na yung gospel nung araw na yun, yung topic nung araw na yun, yung readings sa simbahan, ay nagmamatch sa tugtog mo. At yun yung pinaka-challenge sa bilang isang nagtutugtog sa misa. Yun yung pinaka-challenge. Hindi ibig sabihin, alam mo tong kanta na to, ay ikakantahin mo na nung araw na yun. Hindi, dahil may nagbabase tayo sa readings ng every di ba? Halimbawa, mahal na araw. Siyempre, alangan ang mga tugtog mo dun, puro masasaya. Siyempre, hindi, malulungkot yun. At kung ano yung readings ng araw na yun. Halimbawa, Christmas. O hindi ka naman pwede magtugtog ng mga malulungkot doon dahil Christmas nga, joy. Halimbawa, ano pang mga occasion sa di ba? Ibig ko lang sabihin, yun yung pinaka-challenge doon at it takes guided ng Diyos para maisip mo yun na maiparamdam sa'yo yung tamang tutugtugin mo nung araw na yun. It takes a lot of parang dasal na rin, prayer at yung wisdom para mapili mo talaga yung sakto na magkukonek doon sa readings na yon. Ganun kasangga ang
ang challenge ano. Pero looking back, marami kasi kaming pagkakataon na minsan nga gusto na naming mag holiday man lang, magpahinga. Pero dahil nga kasi sa walang ibang nagtutugtog, kami halos most lang nagtutugtog within that ganung kahabang panahon. At iniisip ko ngayon, para palang nakakapagod yung aming ginagawa dati. Ngayon ko na-realize kasangga na parang nakakapagod pala. Pero alam nyo ba kasangga, para i-reveal ko sa inyo kasangga, alam nyo ba kasangga na nung mga time na yun ay hindi kami nakakaramdam ng pagod. Hindi kami nakakaramdam ng pagod to the extent na mas ganado pa nga kami kasangga. Mas ganado pa kami na mag-serve. Hindi kami kasangga nakakaramdam. Oo, minsan nakakaramdam kami kasangga ng parang pagod sa katawan. Oo, pero yung parang pagod magsilbi, hindi kasangga. Kasi parang hindi ko rin maipaliwanag. Hindi ko rin maipaliwanag yung ganung klaseng feeling. Physically, pagod ka talaga, oo. Yun na lang magbitbit ka ng mga instrument mo di ba? Oo, napapagod ka, pero kasangga, yung internal na binibigay sa'yo, kasangga na pakiramdam, yun yung hindi nakakapagod. At ngayon ko lang kasangga na-realize na kaya pala ganun kasangga ang nangyayari sa amin na pakiramdam. Dahil sa isang point na to kasangga, dahil sa isang salita na to kasangga, na malamang sa malamang hindi mo pinapansin. Dahil sa isang bagay na to, na ngayon ko na-realize, kaya pala kami hindi kasangga na napapagod, kahit na parang sa normal na gagawin mo sana yung dapat pagod ka na, pero parang hindi. Dahil pala kasangga, nakatutok pala tayo kasi sa service. Service to others. Kasi noong mga time na yun kasangga, ang amin lang namang intention ay talagang ganun din naman, aside sa nagsisimba naman nga kami, kada linggo, at ma-involve na nga rin yung aming mga anak sa pagsisimba, parang ang aming ano lang noon ay makapag-serve nga sa mga tao, makapag-serve sa aming community. Dahil in the first place nga, walang nag-i-stand up o walang nagpe-presenta na magtugtog sa simbahan na yon. O so di kami na, nung time lang na yun, naisip ko, why not na kami ang magtugtog kasi wala namang may gusto. So why not give us a chance na ganun nga. Kasi nga, sayang naman, may experience na ako sa Sisters of Mary na magtugtog. At yun kasangga ang sikreto kung bakit hindi tayo napapagod sa ating buhay. Yung isipin mo kung paano ka makakapagsilbi muna sa iba. Pagka inisip mo kasangga na sa iba ang iyong focus at hindi sa sarili mo kasangga, lagi tayong may mga times sa ating buhay na dumadating sa times na napapagod tayo. Yung ating katawan physically at lalong-lalo na may mga alam nyo ba kasangga, na pagka nandiyan ka sa mga ganyang sitwasyon, mas prone ka sa temptations at prone ka sa distractions ng kabilang kalaban. Alam nyo ang ibig kong sabihin. Mas prone ka sa kasalanan. Hindi ko sinasabing di tayo, di ba? Kasangga, yung mga nasa simbahan ay mas makakasalanan pa, di ba? Pero ibig sabihin, mas prone tayo sa temptasyon ng kabilang kalaban. Pero dahil nga kasangga, pag nagsiserve ka kasangga at inuna mo yung purity ng iyong pananalig at yung purity ng intention mo na serve first to others kasangga, yun ang isang sekreto kasangga kung bakit hindi ka mabuburn out at hindi ka mapapagod sa ginagawa mo. Kahit physically, nakakapagod naman talaga. Kasi kasangga, ang ating katawan ay imitado lang. Napapagod talaga tayo at hindi tayo robot. Pero pag inuna mo kasangga sa isip mo na ma-realize natin na yung atin talagang pag-serve, hindi para sa sarili natin, kundi para sa ibang tao. Kaya lang na-realize ko to ngayong mga panahon dahil meron kasi akong siyempre, involved tayo sa mga communities, di ba? At isa yun sa mga parang nakapag-recall ulit sa akin dahil narinig ko yung ganong klaseng explanation kasangga na pagka inuna mo pala yung sarili mo, isubmit mo na yung sarili mo na mag-serve sa iba, ay hindi ka pala talaga mapapagod doon. Dahil una-una, parang ang magiging mo na lang sa sarili mo, hindi ka kasi nakapokus sa sarili mo Nakapokus ka sa kung anong pwede mong ibigay sa ibang tao. Kung anong pwede mong iserve sa kanila. Kaya nga kasangga, kung iniisip ko ngayon, yun nga yung palang naging sagot sa mga iniisip-isip ko. Kaya pala hindi kami dati na papagod sa aming pagsiserve kahit parang tutuusin, parang physically pagod na sa katawan, pero hindi kami nawawalan ng yung parang ayawan na ganun sa tagal ng aming nagtutugtog. Kaya pala ganun dumating kami kasangga sa point na kami na lang mag-asawa ang nagtutugtog sa misa dahil sa sobrang busy ng aming mga kasamahan. Kami na lang kasangga
Ako na lang nung si Kati at ako ang nagtutugtog sa misa. Ganun kasangga. Sa 6 years namin kasanggang nag-serve, dumating kami sa point na kami na lang dalawa. At kami ng mga bata. Ganun kasangga. Puro kasangga, hindi kami nawala ng pag-asa na ayawan na dahil wala namang nagjo-join sa atin. Ay, hindi kami kasangga dumating sa ganun. Bagkus lalo pa naming pinagsikapan na dumire-diretso kami. At ngayon ko talaga kasangga na-realize na kaya pala ganun ang aming pakiramdam ng kasangga. Dahil in the first place, mas inuna namin yung mag-serve sa iba. Mas inuna namin yung pagsisilbi sa ibang tao. Dahil kasangga, nung mga time na yon, nung simulang nagkaroon ng nagkumakanta na sa simbahan, nung nasa probinsya kasi kami, nang dito sa Australia, yung mga time na, imagine niyo sa probinsya, may simbahan pero konti ang nagsisimba. Nung time na may nagtutugtog na kasangga sa simbahan at may kumakanta na, marami na kasangga ang nagsisimba. Marami na kasangga ang nagsisimba. At yun yung aming parang, minsan may mga time na napapagod kami sa aming katawan, physically, pero yun yung naging inspirasyon namin kung bakit hindi kami tumigil, yung mag-serve muna sa ibang tao. Yun yung sekreto kasangga na pinaniniwalaan ko kung bakit minsan sa buhay natin, may mga times na parang may ginagawa tayo na minsan, aminin natin kasangga na may mga time na kunwari nagsiserve tayo. Pero inside our, sa loob natin, meron pala tayong tinatawag na pangsariling gain. Yung pangsariling atin na nagsiserve tayo sa iba, pero yung pureness at purity ng ating intention ay hindi pala ganun ka solid. May mga times na parang gusto mong tumulong kunwari sa iba, pero hindi naman pala pure ang iyong intention. Kaya tuloy, hindi ngayon malinis yung iyong hangarin. Well, walang masama dun kasangga. Dahil nga tayo ay tao lamang. Tao lang tayo. Tayong mga tao ay makasalanan, no? Hindi tayo anghel, kaya nga, di ba, tao tayo. Ang gusto ko lang kasanggang makita mo na gusto kong i-emphasize na para tumagal ka sa isang bagay, tumagal ka dyan sa ginagawa mo kasangga, tutunan ko kasangga at na-realize ko na para tumagal ka sa ginagawa mo, kahit walang naniniwala sa'yo at walang may gustong sumama sa'yo sa pinaniniwalaan mo na yung kasangga, ay yung maniwala ka mismo sa sarili mo na unahin mo yung pureness at purity ng intention mo na makapagbigay ng gusto mong itulong sa ibang tao. Dahil pag ginawa mo yung kasangga, yung ibang bagay ay susunod na lang. At unang-una, sarili mo rin ang magbenepisyo kasangga. Kasi pag nawala yung intention mo na para sa sarili mo at ibigay mo yung talagang gusto mong makatulong sa ibang tao kasangga, at kasangga, susunod na at hindi ka makaramdam ng pagod doon kahit may mga times na parang yung sitwasyon mo ay parang gusto mo nang gumib up, pero hindi mangyayari yung kasangga. Pag sa ibang tao ka nakatuon, yung talagang tunay na pagtulong mo sa ibang tao, no? Yung alang kasangga, ang gusto kong iparealize sa'yo kasangga, na minsan sa buhay natin, may mga ginagawa tayong bagay na hindi natin napapansin na ang ating pansariling gain pa lang ating iniisip at hindi talaga yung na makatulong sa ibang tao. Maging aware tayo dun kasangga na sa buhay natin, maging aware tayo sa ganung klaseng pag-iisip natin na hindi natin napapansin yun na nasa ganung sitwasyon pala tayo kung bakit parang feeling natin ang bigat-bigat ng ating kalooban at parang hirap-hirap sa tuwing parang may ginagawa tayo tapos minsan parang wala ring epekto eh. Dahil kasi kasangga, unang-una gusto kong ipaliwanag sa'yo na yung purity ng iyong intention ay halina kagad. Huwag kang malungkot kasangga kung pakiramdam mo ay nasa ganung sitwasyon ka ngayon o parang kung ngayon mo lang na-realize din to. Kasangga, naniniwala ako na isinishare ko to sa'yo dahil yun yung mismong naramdaman ko kasangga. At na-encounter ko sa buhay ko na kaya gumagana kasangga yung ganung klaseng setup kasangga. Kaya ngayon na alaman mo na to kasangga na sinishare ko sa'yo, ishare mo rin sa iba na malamang sa malamang may mga kaibigan ka at may mga kasamahan ka na nasa ganung sitwasyon na mabilis sumuko o mabilis mawala ng pag-asa, lalo na kung wala silang nakikitang resulta sa kanilang mga ginagawa. Yun kasangga ay human nature natin na minsan kasi masyado tayong nakatuon sa ating sarili. Kung magagawa lang natin na ituon natin yung ating, sabi nga, di ba? Tulungan mo muna yung gawin mo munang mission yung pagtulong sa iba at susunod na lang yung sa sarili mo kung ano yung mga ninanais mo sa buhay. At naniniwala ako doon kasangga. Unahin mo muna yung pagtulong sa iba, di ba?
Yun lang kasangga, sana may napulot ka sa ating kwento na yon, no? Na ating realization na bagay na yon, na sa buhay natin, pagka yung may times na parang sobrang ambigat na ng iyong ginagawa sa kung ano man yan, sa pagtulong man yan, nasa service ka man, naglilingkod ka man, involved ka man sa, yun nga, sa paglilingkod sa ibang tao, puro parang feeling mo, parang ambigat na sa kalooban mo at hindi na ito nagiging pureness yung iyong pagtulong. Kasangga, alalahanin mo na ang pagtulong kasangga, nagmumula at inumpisan sa pagtulong talaga sa ibang tao ng bukal sa kalooban mo at hindi ka doon naghihintay ng kapalit kasangga. Pag magagawa mo yung kasangga na magtumulong sa iba nang wala kang hinihintay na kapalit, inuna mo yung pag-serve sa ibang tao, service first to others, kasangga, yung grasya kasangga, isusunod na lang sa'yo. At lahat ay magiging magaan kasangga. Dahil unang-una, wala ka namang hinihintay na papuri eh. Baka naniniwala ako kasangga na pag naging ganun yung pag-iisip mo kasangga sa buhay mo, hindi ka man kasangga mapasalamatan ng tao na natulungan mo. Sigurado ako na yung Diyos ay katingin sa iyo kasangga. At siya na ang bahalang magbalik ng pagpapala sa iyo kasangga sa mga ginawa mong pagpapala sa ibang tao. Yun lang kasangga. Sana may napulot ka doon at laban lang tayo kasangga. Gusto ko lang maalala mo na pag minsan masyado nang mabigat, balikan mo yung pinaka dahilan mo sa buhay kung bakit mo ba ginawa yung bagay na yun. At sigurado ako na once ma-realize mo na yung others first before yourself, pag yun yung ginawa mo, magiging magaan na sa'yo ng lahat. Yun lang kasangga, maraming salamat at mag-alas 12 na ng gabi. Dito na tayo sa bahay. Muli, ingat tayong lahat mga kasangga. Muli ako si Jumil. At kung hindi ka pa kasangga naka-follow sa ating Jumil Ignacio Official, follow ka naman dyan kasangga dahil magbablog tayo ng 365 kasangga. At kasangga, kung naniniwala ka sa ating mga ginagawa sa buhay, na ang pagninegosyo dito sa ibang bansa ang ating puhunan para makaalis tayo sa kahirapan ng ating sitwasyon dito sa ibang bansa, join ka kasangga sa KAUPE. Hanapin mo lang sa Facebook groups at marami tayong pagtatrabahuhan in the future. At sayang kasangga kung mamimiss mo yung opportunity na yon na makapagtulungan tayo dun sa loob. Kasangga, syempre, hindi natin i-broadcast ang ating mga gagawin in the future. Kaya, pasok ka na dun kasangga sa KAUPE. Kasangga ako. Diba? Kaya yun lang kasangga. Yun lang, hanapin mo na lang at bye-bye. Ingat tayong lahat. Weekends bukas, no? At yun lang, pahipahinga tayo pag may time. At magsimba, no? Yun mga kasangga, maraming salamat. Hanggang sa muli. Shout out kay James Lee at kay Ate Cheryl. Isuim din yan sa Ate Cheryl. Shout out sa'yo mo dyan, Manay. Yung Manay Cheryl. Ayun lang mga kasangga, bye-bye. At sa ating 200,000 viewers, pag ayaw na mag-finish ng ating live, mukhang gusto pang magkipagkwentuhan ng ating live, Hindi na, ayaw magpa-end eh. Ayun o. Ayaw mag-finish eh. Para mag-finish ng live.